YouTube? Genie here, back at it again, and welcome back to the channel, guys. So today, magre-review na naman tayo ng isang free-to-earn na NFT game. Pero bago ang lahat, syempre, make sure na nakapag-fill out na kayo ng Google form natin para sa ating hashtag all-out giveaway raffle. Lenovo Tab M10 HD ang ating ipamimigay para sa ating lucky subscriber. Make sure to be active in the channel, guys. Like, comment on what you think about the video. And if you can share, much better, then I would appreciate that. Pero yun nga, make sure na lahat ng ina-upload natin, meron kayong comment doon para pagka nag-raffle tayo or nag-choose tayo ng content, meron kayo laging raffle entry. Okay? Landing page ng Adroverse, link will be in the description of the video. So when you do your own research, pwede ninyo i-click lang. Lalagay din natin dyan yung mga socials nila like yung Discord, yung Telegram, and kung ano pa yung mga pwede ninyong gamitin na sites para pagka nag-review kayo kung okay ba talaga to para sa inyo, isang click lang, ayos na, ayos na. Okay? So guys, ito, unahin na natin. Siyempre, nakalagay, Adroverse, Metaverse of Heroes, free-to-play plus play-to-earn is equivalent to hashtag free to earn. Ayan. So, tingnan natin yung website, guys. Like what we always do, check muna natin yung website overview and then tingnan natin yung white paper. Yung mga importanteng dapat ninyo i-consider when you are checking kung okay ba sa inyo to or legit ba yung project or things like that. Okay? So, ayan. Yung trailer, napanood na ninyo kanina. Solid yung solid yung website cinematics niya, guys. So, parang meron siya talagang lore or storyline dun sa game. And then, tingnan natin. Ito yung mga characters na available in-game. Dracul. Ayan, may Monk. Pa ba yung mga natin dyan? Ayan, Xianum. Then, Adroverse storyline universe in the 3000s. Yun ang niya, parang futuristic ang game niya. 3000, no? Parang gaano katagal pa yun? Parang 980 years in the making pa yan. So, Battle Arena, guys, fight for your survival. Adroverse Battle Arena or ABA is a multiplayer mobile simulation game implemented in a turn-based strategy game. Yan. CCG, collectible card game type. Yung yung gimmick niya. So parang ang dating is parang yung mga Axie Infinity, 'di ba? Card type na turn-based game ang gimmick ng laro. And then build your army, complete your tasks, battle and compete. So earn free NFT and ADR tokens. So alam ko naman syempre, guys, pag free to play naman or free to earn yung mga yan, kumbaga you will be given a chance to explore and try yung game first, 'di ba? Para at least ma-feel ninyo, okay ba tong game na to? May pag-asa ba tong mag-grow? Or kumbaga, tataas ba yung presyo ng token nito like yung mga nag-hype na mga games? Or, eto ba yung game na kumbaga, ay, teka lang, parang hindi ko masyadong feel yung yung game niya. Parang ganon, di ba? Yun ang good part sa ganitong may free-to-play. Unlike yung mga play-to-earn talaga na baga, research ka, kailangan makita mo na yung gameplay from other people or yung mga video sa YouTube na ina-upload na mga ibang naglalaro na para makita mo, 'di ba? Ano yung gameplay niyan, paano yung laro niyan. Ito kasi mga ganitong free to play, pwede mo laruin. 'Yun ang niyan, 'yun ang advantage mo sa kanya. Pero syempre, kung gusto mo talagang kumita ng mas malaki-laki, then you will invest. Parang yung mga ibang games din yan na out there. So, Adroverse Monopoly Arena, build your dream space metropolis. Your goal is to build a big and beautiful space city and compete with other in Adroverse Economical Arena. So, yan. Build your space city, protect your city from attacks, compete with other in Monopoly Arena. So, parang dating dito pa, meron yatang din to baka may land din na hatawin tong laro na to So yan, meron pa siyang Adroverse Galaxy United, parang VR and AR. Parang nakakailang game na ako, guys, na nire-review na merong ganyang mga AR at VR. Yung last na nire-review ko, may pwedeng beer house tsaka nightclub Check niyo rin yun, guys, yung The Cryptoverse. Solid din yun. Hindi naman kumbaga hindi ganitong kumbaga turn-based gaming. Yun naman parang metaverse naman ang ang gimmick niya. So yan, play to earn or play and earn, play for fun, earn for real. Ways to earn: short-term farming, staking and contributing, creating content, trade and investing. Yan. So pagka nag-create pala kayo ng content dito, baka kumbaga pagka nag-stream kayo or kung content creator kayo, pwede din yung kumbaga gawan ng content yung gameplay niya. And then pwede nyo sigurong submit sa Discord nila.
baka may pa-contest sila para sa mga ganon. Okay? And then, rewards and incentives, attractive incentive, free NFT rewards, free ADR reward, retroactive gacha, and airdrop. Last ko narinig yung gacha na yan, guys. Parang dun sa Ragnarok Mobile. Tagal ko nang nag-quit na rin ako dun sa game na yun. Kasi nga, puro palabas lang ang pera, di ba? Laki din na nagastos natin dun sa na yun. So, wala siyang earn kasi, kumbaga wala siyang earning mechanism. Kaya sabi ko parang, huwag na lang muna, sayang yung oras. So, ito, yung mga ganito, at least, kumbaga naglalaro ka, kumikita ka pa din, di ba? So, free to play, building army and city, training and task, battling and competing, and then renting army and assets. So, may renting army, guys. Na naman tayo. Siyempre, pagka may mga ganyang pa-rent, pwede ang scholarship sa ganyan. Kumbaga, parang sharing ng profit siguro yan. Or, pwede mong rentahan yung NFT for siguro 1 araw, 2 araw, 3 araw. Depende sa kanila. And then, yung kita nun, sa'yo na. Magbabayad ka lang ng fixed na rental fee. Diba? Yun yung mga niyan. Then, Interactive NFT 2.0 in Adroverse NFTs can provide much more than just some records of ownership for in-game items. We design and implement a robust interactive NFT system to make NFTs become more interoperable, rich, edible states, nakakain na. Rich, editable state. Yan. And evolvable. So, eto, baka guys, pagka nangyari dito, itong Adroverse na to, nag-partner din dun sa Pepo Paradise, yung na-review natin na pwedeng, kumbaga nag-accept sila ng mga ibang NFT. Di meron kayong additional use case dun sa mga NFT nyo dito sa Adroverse, di ba? Pag nagsama-sama, kumbaga, at least may game ka pa nilalaro doon, gamit mo rin yung NFT mo dito, or kung meron ka pang Axie or iba pang mga games, pwede mong gamitin din doon. Diba? Yun yung doon yun yung maganda sa ganitong mga NFT ngayon, guys. Ang daming mga lumalabas, and kumbaga yung concept nila, i-acquire nila or pwede nilang i-entertain yung mga ibang NFTs para ipasok doon sa game nila. Yun yung ginagawa nila para may other use cases yung mga binibili nating NFTs dun sa mga games. Yan. Okay, so decentralized MetaFi platform, DeFi Space and DeFi Market, DeFi Instruments, DeFi Services, DeFi or DeFi, whatever that is. Ang daming nagsasabing DeFi, ang daming nagsasabing DeFi din. Game and application space, blockchain-based space, decentralized social networks, application, and then external space, decentralized networks, real-world networks, and then yan, may Oracle Getaways din siya. So, ito yung niya, ADRD, stable token daw yan, no? Baga, hindi siya yung erratic ang fluctuation. So, tingnan natin yan. Mukhang okay yan. Ang maganda nga again, guys, okay? So, safe entry ang banat natin dito. Okay, ang gimmick natin dito, safe entry kasi free to play, play to earn. So, pasok muna tayo. Kahit may pang-invest tayo, guys, I encourage you to enter ng safe muna, free muna, and then test it out. Pag okay, go. Yan. Pero syempre, like what I always recommend, hindi ko naman sinasabing ito ang gawin ninyo, guys. Pero ang sa akin lang is ROI muna. Diba? Kumbaga, safe zone lang muna, safety. Bawiin muna natin ang investment natin para kung sakali mang bumaba or magsarado or something, nabawi mo yung in-invest mo. Diba? Yan ang importante dyan. Hey, roadmap. Ang tingnan muna natin bago tayo lumipat sa mga iba pang mga areas. So, Q2 of 2021, last year pa yan, Q3, Q4. Andito na tayo sa Q1 of 2022 at malapit na, guys. Wala nang 1 buwan, tapos na ang Q1. Again, hindi masyadong maganda ang pasok ng taon ng 2022 para sa cryptocurrency as a whole. Okay? Mga altcoins, may mga bumulusok. Pero majority, guys, mga AAA games, mga yung mga ine-expect natin na lilipad, ay guys, hindi nyo lang talaga ma-imagine talaga bakit, anong nangyari, hype na hype yan, bakit biglang bumagsak. Ganun ang crypto diba? Yun ang mahirap. So, masyadong volatile. Sana, pagpasok ng
quarter 3 or sana naman crypto, baka naman magparamdam ka na ngayong March pa lang. Medyo bigyan mo naman kami ng pagkakataon na makabawi. Medyo mahapdi na eh. Hindi namin magalaw yung yung mga investment namin dahil talaga nga naman sayad sa lupa. At hindi lang sayad, nakabaon sa lupa. Diyos mio. Yan ang okay. Quarter 2 of 2022 guys, ABA official release. ABA launching Governor Beta Program, Monthly NFT Generation, Economical Award Campaign. Quarter 3, ano pa ba mga... Ito guys, alam niyo itong itong game na to, ang nakakatuwa dito, ewan ko kung narinig niya yung mga sinasabi natin or naisip lang talaga niya. Meron niyang web-based, meron niyang mobile phone-based, at ang mauuna guys, hulaan nyo. Yes, mobile. Yan ang Mariosep, pinakamagandang gagawin ninyo kasi nga, mga tao, di ba? 90% ng tao gusto mobile phone kasi kahit saan dala-dala nila yung phone nila. Dadalhin mo ba yung laptop mo tsaka desktop mo na pag may pupuntahan ka? Di ba? So, medyo hassle yon. Unlike yung yung dala mo lang yung phone, kahit saan pwede. Ito guys, ang tinitingnan natin, again, just like kung subscriber na kita, alam mo na yan. Pag sinabi kong isa sa mga tinitignan ko at kino-consider ko para sa, kumbaga yung confidence ko na kahit papano itong mga projects na to hindi magra-rug pull bigla or something, bigla na lang mawawalan parang bula, is yung backers. Okay? Mga launchpad, mga VC or venture capital, mga investor yung mga yan guys. Okay? Sipin nyo na lang. Tayo, kumbaga small investors lang tayo eh. Mag-invest ka ng 10,000, 50,000, 100,000. Ito mga to guys, million ang ini-invest nila dyan. Diba? Ang usapan dyan, milyunan. So, syempre, pag mag-i-invest sila ng ganun, talaga nga naman ang KYC nila para dikdikin yung project na na nag-apply para sa kanila. Sisilipin talaga nila yan, diba? Anong pitch deck mo? Anong plano mo sa program mo? Ganto ganyan. So hindi lang katulad natin yan na anong laro yan? Sino yung mga developers diyan? Yun lang majority ang tinatanong. Sino yung mga developers diyan? Anong klaseng laro yan? Click to earn ba yan? Turn-based game ba yan? Meron bang MMORPG yan? Anong roadmap niyan? Ganun lang tayo eh. Etong mga to guys, may interview ang gimmick niyan. Kumbaga para nag-a-apply ng trabaho yan. Okay, so yan. Magiging available siya guys sa App Store and sa Google Play which is Android. So Apple and Android ang hahatawin yan paglabas niya. Okay, so itong mga to guys, yan yung mga yan, puro mga lang yan. Kumbaga, didirect ka lang dun sa may website mismo. So walang bagong website yan or something. So punta tayo sa white paper. Click natin to and tingnan natin kung ano yung mga importanteng bagay na meron dito. Grabe naman tong karakter na to. Pang TikTok yung Pang TikTok yung mga galawan ng mga grabe yung mga nito Yung mga graphics Okay. So, purpose of this document. So, yan, huwag na nating basahin yan. Balikan nyo na lang guys Kung gusto ninyong balikan yung mga bagay na or yung mga ini-skipan natin mga pages, go ahead and do so. Ini-encourage ko kayo na highly recommended ko yan bago kayo pumasok. Pero again, free-to-play naman to So, safe tayo dyan kahit papaano. What is Adroverse? Adroverse is an evolving metaverse where you can have fun playing blockchain and NFT-based games, hanging out with friends, and earn for real at the same time. So, yan ang mga yan. Then, ayan nga. Next generation blockchain-based games, free to play, easy to learn pala, easy to earn. Free to play, easy to learn, play to earn, and very addictive. So malalaman natin yan bago pa, puro sinasabi pa lang niyan, pero pag lumabas yung laro, doon natin malalaman gaano ka-addictive ba 'tong laro na to. 'Di ba? Meron bang XP yan? Pwede ba akong mag-upgrade dyan? Yun yung mga nakaka-addict dyan, guys. Yung nag-upgrade ka ng weapon, nagpa-plus ka ng weapon. 'Di ba? Nakaka-frustrate at the same time nakaka-addict. Talagang gambling ang dyan pagka ganun ng nag-upgrade ka ng weapon. Okay? Social network. Beyond gaming, Adroverse also provides features of a social network that allows players to socialize and have fun together. Hindi yung social networking. Okay? Power! Okay? Social network, parang sinasabi niya is yun nga, merong, kumbaga, may community. Yan. Earning crypto tokens, alam na natin yan. Okay, so bumalik lang tayo. Mali ako ng pindot. Okay?
So, Adroverse story, yan, basahin nyo na lang din yung story niya na yan. Yun din yung nasa website kanina. And then, Adroverse Evolution Roadmap. So, storyline, the era of revival, build army, fight for survival, and then era of regeneration, and then era of development and conquest. So, ito yung parang VR and AR features ni. Alam niyo guys, na iintriga talaga ako sa mga ganyang mga VR na yan. Puro ano kasi yung mga project na nare-review natin ng mga naka VR at AR. Halos lahat kumbaga parang mga nasa development stage pa, wala pa talaga tayo yung mismong actual. Meron na dati parang ex-hamsters pero hindi ko masyado kasing nagustuhan yung nila, yung gimmick, parang hindi immersive masyado. Yung term kumbaga. Adroverse Battle Arena Strategy CCG Battle Card Game. Ayan yung sinabi ko din kanina. Quarter 2 of 2022 ang planned release nila. So, planned release meaning meron pang pag-asa na ma-move ng konti siguro yan. Kung sakali man na medyo ma-delay yung kung ano man sa kanila. So, ito yung mga sample ng mga cards, game concepts. Adroverse match is a turn-based battle between two opponents. Okay. Easy to play, win with strategy. So, yan ang dyan. Adroverse Battle is very easy to learn, to play with very familiar concepts. The Adroverse Warriors include 4 types of troops. Space Forge, Ground Force, Naval Force. Hindi pa Space Force pala, Space Forge sabi ko dun. And Special Force. Yan, SF. Mga naglalaro ng SF dyan. Okay. Though each type of service will be compatible with a certain type of combat. So, ayan, basahin nyo na lang din yan. Okay, so move tayo. What you can do with Adroverse. Okay, so with Adroverse Battle Arena pala ang sabi niya. So, build your army, battle to win, earn for real. Yan yung din kanina sabi doon sa website. Okay, so yun yung sinasabi ko pagkagantong yung white paper na nire-review natin, majority kasi nung nandun na rin sa website. So, skip lang tayo dyan. Ayan yung yan yung VR. Uniquely Adroverse. Yan. Value proposition, casual players, free-to-play, attractive games. Truly attractive free-to-play games, continuously updated, fresh contents, chances to earn real money for free. So, chances. Yan ang sinasabi niya. So, kailangan din nating malaman yan pag naglaro na tayo. Anong chances ang sinasabi niya? Diba? So, easy to convert to be a play-to-earn player. Ayan. So, syempre, ini-encourage din natin yung mga ganyan na yung mga nag-free-to-play. Tignan ninyo. Diba? Encourage ko kayo na free-to-play bago kayo mag-play-to-earn. Kasi, syempre, mahirap naman na dumiretso na nag-invest ka agad ng pera. And then, start small with big ROI. So, start small daw with big ROI. Start to play to earn even for free with big ROI. Unleash your skills. Get big rewards. Earn for real. Ito guys sana naman. Okay, sana naman wag naman ito yung game na invest ka ngayon in 2-3 days balik ng ang investment mo. Hindi ko naman sinasabi ito ng kumbaga negative ang impact. Pero sinasabi ko kasi guys, majority ng mga experience ko sa mga ganyang games na masyadong high rewards with less kumbaga parang less activity or less effort, ang bilis magsarado niyan guys. Ubos agad ang liquidity pool niyan. Kawawa yung mga pumapasok sa gitna kasi nga kumbaga nag-ahabol sila na baka meron pang konting mapiga pero hindi na aabot kasi nga naubos na dahil ang bilis ng flow ng pera, 'di ba? 'Yun ang diyan. Okay? So, non-gaming citizens, Adroverse not only provides games but also builds a diverse economy, providing a great environment for non-gamers to participate. Non-gamer citizens can participate in many off-game programs to build a richer in-game economy and to earn real money for themselves. So, commodity production program, meron silang ganyan, no? Allow members to open off-game barrack and training center, recruiting, producing, and upgrading generals. Interesting yan yung mga ganyang gimmick nila. Commodity distribution programs allow members to become distributors in order to participate in monthly pre-sale programs of new NFT cards. So ano ba yan? Parang flippers ang niya dyan. Ano ba? Governor programs, become Adroverse governor to participate in metaverse governance activities and to get some share from transaction fee of the whole metaverse.
So parang siguro staking ang gimmick naman nitong ano na yun. Okay, pay for time or pay to earn more, not pay to win. Yan. Kasi syempre, 'di ba, yung pag pay to win, guys, malalakas ang lamang. Yan. Okay. So, the games in Adverse are designed so that players can completely win and receive worthy rewards without having to spend money. However, players can spend money to buy time or pay to earn more. Yan, okay. So, for example, to get a dream deck, players can completely use their skills to win matches against the computer or win other players to receive free rewards. Depending on the skill, the players can spend a little or a lot of time to collect a desired set of bonus cards without spending money. So parang ang dating lang is, mas makakabuo ka ng maayos na deck ng mas mabilis pagka, kumbaga, nag-pay to earn ka. Parang ganun siguro ang gusto niyan sabihin. Okay, so however, to save time, players can spend money, ayan, sinasabi ko na, to buy the cards they are missing on the marketplace to complete the deck. And then, there will be players who can simply spend money to trade cards or necessary resources to other players' needs. So, yun yung mga parang ang dating is, parang scalper, diba? Negative ang word, pero parang ganun ang ano. Hindi naman in a negative way, kasi syempre, diba? Team and partners, ayan, si Daniel Duong, ang kanilang CEO and CMO. Yan, para sa mga particular guys, dun sa mga development or core team, ito yung tatlong core team nila, yung mga iba para medyo cartoony na. Pero ito yung main people behind yung yung project, kumbaga. Yan, si Daniel, experienced head of marketing and content partnership, pioneer investor in blockchain technology and projects, 6+ years of experience in marketing, community development, and business management. Marcus Fan is CTO and architect, 25+ years. Wow. On software development and business management. Software development, 25 years. Kung 25 years, 1990 ba? Hindi naman siguro. Ay, oo. Parang mga ganun, di ba? Tama ba? 90s? Ano mga software na dinidevelop nito ni Marcus nun? Ito ba yata yung mga ano pa? Hindi ba yung mga, ano ba yun? Yung mga basic? Okay. So, blockchain researcher and investor, CTO at FPT Software, biggest software company in Vietnam, VP at CMC Global Software, patentable duo chain blockchain technology. Yun yung credentials ni Marcus Fan. And then si Than Teddy, 15+ years in MMO online games operation and market development. Published and operated many hit titles like Tien Long Bat Bo, Taido, ano yun? Ano yun? Tamquok, Korean Key. Baka mga games to guys do sa ano nila, sa country siguro nila, no? Bigyan natin ng chance, okay? With millions of USD monthly revenue per game. Wow! Okay, sige. Mukhang solido yung mga games na nilabas mo kahit hindi ako masyadong familiar. Actually, hindi ako familiar at all dun sa mga games na yan. Ano daw hit titles daw, pero baka sa kanila nga yan. Sa kanila siguro ano yan. Okay? So ito, hindi na natin iisa-isahin yan, mga artist and blockchain lead. And yun na ang tapos ng white paper nila.